Caps, yung uling ba, renewable energy? Ano sa tingin mo? Hindi pwedeng renewable yun kung ang uling galing sa kahoy. Oo, no? Kasi nauubos ang kahoy. Uuubos ang Alam mo kahoy. kung anong kalaban ng uling? Oo. Bagyo. Pag Bagyo. nabasa yun, wala Talaga, na yun. wala. Oo. Wala talaga yun. Ako nung high school ako, niregaluhan ako ng isang kaibigan galing sa Canada. Uling? Hindi. Hindi. Kala Yung ko. yung radyo na dynamo. Nakakita ka na nun? Lalagay mo muna siya sa ilalim ng araw, tapos Tapos? pagkagabi na, dynamo, Ay, iikutin talagang mo lang siya. iikutin. Oo. Oo. Ang problema, Oo. yung balita, pagka naabot ng walang energy, Umiikot din yung balita? hindi, hindi niya tatapusin. Kailangan ikutin mo. Ikutin din. Wala, niwala ka naman. Anyway, Parang windmill, paikot-ikot. oo, pero yun talaga, renewable energy. Renewable. Saka agresibo ngayon yung Marcos administration sa renewable energy. Oo nga. And in fact, sabi niya, by 2040, mga 50% daw ng energy ng Pilipinas ay manggagaling sa renewable energy. So, magandang maipaliwanag natin, ano ba yung renewable energy? 'Di ba? Sa benepisyo ng ating mga mamamayan, dapat nating may paliwanag. Oo. Halimbawa, kung uumpisahan natin sa solar, di parang forever naman may araw, di ba? Kapag gabi, wala. Sa geothermal. Geothermal. Yung init sa galing sa ilaliman sa ng lupa. lupa. Hangga't meron namang ilalim yung planeta, di ba? May init yan eh. Hydroelectric power. Hydroelectric. Hangga't umaagos ng rumaragasa yung ating mga katubigan. So, ganun yung mga klase ng renewable energy. Wind. Yan ngayon yung sinasabi mo na ay windmill eh. Biomass. Di ba yung mga yung nakukuha rin natin sa agricultural waste, pwedeng gawing energy yan. May tidal rin pala, ngayon ko lang nalaman, yung tidal wave, pwede rin linangin yan para sa renewable energy. At yung panghuli, kasi umiinit na raw yung oceans eh. So yung ocean thermal. So sabi dito, ang laki ng potential ng Pilipinas. Since geothermal lang, pangatlo tayo sa buong mundo eh. Sunod sa US at saka sa Indonesia. Tapos sa solar, meron daw tayong 122 gigawatts. Solar, ito yung Caps yung sikat ng araw, kino-convert yan sa isang gamit yung mga semiconductors or silicon, bibigyan ka niya ng electricity. Tapos sa onshore naman, onshore wind, ito yung mga wind turbines na nilalagay sa mga kalupaan, sa mga bulubundukin, sa mga bundok, sa mga bangin, basta kung saan malalakas ang hangin. Doon pinupwesto yan. Yes, meron tayong 170 gigawatts na potential. Laki, no? Tapos, mabubuhay pa kaya si Rod Navarro na masasabi dyan? Ang hangin mo. Ang lakas ng, walang sinabi yung electric ban dito ni Rod Navarro. So, inabot niyo po pala yun, no? Hindi ko na inabot eh. Oo naman. Tapos, Caps, may offshore wind. Ito naman yung sa Nandun, sa gitna ng dagat. Na mga wind turbines din, sa gitna ng dagat, o pwede rin sa malalaking lawa, basta makakuha ng energy galing sa lakas ng hangin. So, siguro pwede natin ipaliwanag, ano ba yung potential? At sinasabi mo na ang laking potential. Yan yung maximum power na kayang ibigay sa'yo nung ganong klaseng mga energy resource sa kahit anong oras at any given time. So halimbawa, sa offshore wind, 178 gigawatts, yung potential niya. Pag na-maximize natin yan, sabi niya dito, 702 terawatt hours kada taon ang kaya niyang ibigay sa'yo na energy. Para lang sa ating mga taga-subaybay, for your information, 111 terawatt hours lang ang konsumo natin sa ngayon. In short,
Sa O, offshore sobra pa. wind pa lang, 7 times na mas malaki Mas malaki. kesa sa kasalukuyang konsumo ng Pilipinas. Yun ang matindi. Ngayon, tanong, renewable ito. Ibig bang sabihin, hindi ito nauubos sa buong panahon ng buhay ng tao? 'Di ba? Yan ang malaking tanong. Oo, yun, yung parang human time scale eh. Yun ang ibig sabihin ng renewable. So, ibig sabihin, Caps, may forever. Ganun kaya yun? Parang, Parang hindi materialist na parang pag-iisip hindi yun, ano? oo. Oo. So, walang forever sa renewable energy. Bakit, Kamo? Baka yung forever young, meron pa. Forever young. Ako yun. So, anyway, sabi dito, hindi nag-e-expire ang potential resource. Tama. So, forever siya. Forever. Pero kung mamamaximize ba ito, depende pa rin sa nangyayari sa kapaligiran. Malaking ano yun. Yung factor yun. environment. Sali. Kung gumuho yung ano mo, yung geothermal plant mo, di wala na. Depende rin ito doon sa technology na itatayo. Kung nagtayo ka ng medyo hindi magandang kalidad, hindi na niya ma-maximize yung potential. At higit sa lahat, Tsaka depende ito. malaunan yan, pwedeng lalabas dyan. May malaki palang negatibong environmental impact o cost. Di siyempre, kailangan ipatigil yung ganong Ipapatigil, tapos hindi mo naman agad maaalis yung nilagay mong technology. Hindi. So, wasak Problema na, di mo ba? ngayon, disposal mo naman doon. Yes. So, ganun din yung, marami na Solar tayong panels, karanasan sa halimbawa. hydropower, di ba? Tapos, higit sa lahat, depende pa rin ito doon sa patakaran na paiiralin kung paano nga ba siya lilinangin. So, yun, nag-expire yun. So, ito ngayon yung masasabi natin, central ang papel ng Estado sa renewable energy. Di ba? Gano'n siya ka-central at nasa ng pwesto? Nasa sentro ba ang gobyerno o Sa ngayon, nasa eto gilid-gilid ka. lang o Eto na nga, Caps, na umunta ka na dun eh. Binuksan ni Marcos Jr. dun sa pagrampa niya sa abroad, sa 100% foreign ownership ang renewable energy project. mahilig talaga rumampa na Pangulo. Ibenta. Ibenta. Maski yung ating potential sa renewable energy. So sabi niya, mas maraming kontrata dapat ang mga existing power corporations. So dayuhan yung magtatayo ng technology, tapos magtra-transition. Pag nangyari daw yon, magtra-transition na tayo sa clean, sustainable, and climate resilient energy resources. Mas malinis, mas accessible. So, ibig sabihin yan, foreign investment-led din. Oo. Nakaasa sa dayuhang Yes, wala siyang balak na siya mismo ang mamuhunan. So, yun yung bigla tayong Kasi capital intensive, may mga capital intensive, maraming makakaaway. 'Di ba? Marami kang medyo layas-layas kayo diyan. Tapos wala talagang plano yung gobyerno na siya yung mamuhunan doon. At dagdag diyan, syempre, offer 'yan sa mga foreign investors. So, yun yung promises niya, mas malinis, mas accessible, at may transition magaganap mula ngayon sa fossil fuels kasi ang natin energy resource papunta sa renewable energy. Ngayon, Caps, may mga bagay na hindi sinasabi sa atin. ba't talagang mahilig maglingid Oo. magtago. Ganun din yun parang rin yun 'di ba? So yun, si Rose Bito ng Ibon Foundation. At ito naman si Kafaeng ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Natuntun ninyo ang aming podcast. Ang kwentong may kwenta. So sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mga mahalagang bagay na dapat pinag-uusapan kapag tayo ay papasok sa Renewable Energy Program. So yon, siguro magkaroon tayo, Caps, ng parang may iksing mensahe sa mga mahalagang bagay. Ang tatlo siguro, magpag-usapan natin yung tatlong mahalagang bagay na yon. Ano ba yung mga mahalagang bagay na yon? Diba? So una diyan yung pang-aagaw ng rekurso,
at teritoryo ng mga magsasaka, mangingisda at katutubo. Siyempre, ibig sabihin, hindi mo naman itatayo yung mga renewable energy projects na yan sa labas ng mga komunidad o sabihin man natin sa lawa o sa karagatan, andun din ang mga mangingisda, di ba? Sa kalupaan o bulubundukin, andyan ang magsasaka at mga katutubo. So talagang lalabas niyan at yan naman ang nagaganap. Nagaganap na yan eh. Yung pangaagaw ng lupa, rekurso at yung teritoryo, no? Kumukomunidad yan ng ating mga magsasaka, sa ating mga magsasaka, mangingisda at katutubo. Kaya mangyayari pa yan yung pangangamkam ng lupa at iba pang mga mahalagang rekurso ng ating bansa. Kasi nga, foreign investment led at siyempre pa, sa sentro ng pagpapatupad ng mga proyektong to, sektor pribado hindi ang publiko. At magbibigay din yan ng ang gobyerno ng mga napakaraming mga guarantees, mga incentives, at para lang sa mga dayuhan at malalaking lokal na negosyo o negosyante. Yung meron sila Caps yung Philippine Energy Plan 2023 to 28 yon. Ano ba nilalaman niya? Sabi niya mga 12% ng kalupaan ng buong bansa ay projection yan by 2050 ay mailalaan yan sa renewable energy. Mga 5 milyong hektarya yan. So yan, lupa pa. Malaki pa no, sa rice and corn lands kung tutuusin. Yun yung, meron siyang yung plano, may scenario 1. Sa scenario 1 niya, sabi niya, yung solar, mangangailangan ng 200,000 hectares. Yung onshore naman, mangangailangan ng 672,000 hectares. Malalaking tipak talagang lupa. Malaki pa yan sa Cebu o sa Iloilo o sa Leyte. Ganong kalaking lupa. Tapos, yung offshore, ito naman yung, di ba, sabi natin kanina, nasa dagat, mangangailangan niya ng 650,000 hectares. Of coastal waters pa lang yon hindi pa kasama yung coast. Yung mga baybayin. Yung baybayin, oo. Ngayon, merong scenario 2 yung plano. Sabi niya, mas maliit lang sa solar and onshore. Kasi ang paborito talaga ng Marcos administration ay yung offshore wind na proyekto. Pero gagamit ng 1.6 million hectares of coastal area. So malaki na yan kesa sa Samar, which is the 3rd largest province in the country. So ganon, mas preferred niya yung offshore Caps. Mas mahal yan, pero mas mataas ang potential. At tingin natin, bawas ngayon yan, sakit ng ulo sa mga palalayasing magsasaka at katutubo. Social and Ang tanong ngayon, paano yung mga mangingisda? So may mga ganun May mga ganung nakikita natin. Caps, maraming sa ilang discussions natin sa community, maraming mga nagbigay na ng kanilang datos at halimbawa ng mga nag-e-exist o mga plano na mga renewable energy projects. Wala pa tayo talagang ginawang desk research para alamin itong mga ito. Pero ito from the ground na sinasabi na nila, ito yung mga ongoing, ito na yung mga nangyayaring mga proyekto. So halimbawa, ang isang malaki dyan, Caps, yung sa solar yung M-Terra Solar Project sa Nueva Ecija at Bulacan. Mga 3,500 hectares yata. Oo, sa bayan mo. Oo nga. Ang laki nun naibigay ka agad doon sa M-Terra. Gapan Piñaranda yata. Ano niya? Yes. Tapos marami pang mga tigpa 500 hectares like yung sa Malubog, Tarlac. Sa Zambales naman, San Marcelino, 300 hectares. Oo, Ilagan City, 400. Pero yung sa Negros, may balak talaga na hanggang halos 1,000 hektarya. Nag-umpisa na, may 658 na naka-allocate. Solar farm yon. Sa solar farm. Sa siyang banda, may mga existing onshore windmills din, sa Bangi, Ilocos Norte, sa Burgos, Ilocos Norte. 700 hectares.
Kaparispisan. Sa Pagudpod, 625 hectares. San Lorenzo, Guimaras, no? Sa Mabini, Batangas, 4,860 Ayun, ang laki nun. hectares. So, ang laki nito. Oh, Basic energy wind farms ang nakakuha niyan eh. with 4,536 hectares. Si Asen naman yan. Si Asen. Asen ng Quezon North Onshore Wind Project. So, by 2050, may 5 milyong hektarya ka kung sa kalupaan yan. Sa solar at onshore. Onshore. O tapos, 1.6 million hectares ka sa offshore. Yun ang gusto nila. Adi 6.6 hectares Australia. lahat yan. Hindi ko alam kung pagsasanibin o kasama na sa 5 milyon. Hindi nila sinasabi kasi land yung 5 million eh. Pero kung 1.6 million offshore, ang laki pa rin nun, di ba? Yun. So yun yung, ang isa pa nakita natin, yung mismong nag-e-exist, yung Buhawind, Caps. Buhawind ay offshore yan eh. Kasi sa offshore, ang mga tinutukoy na zones ay Manila Bay, Tayabas Bay, Guimaras Strait, Mindoro, tapos sa Northern Luzon, nag-e-exist na yung Buhawind, yung 66,000 hectares na naka-apekto sa 16,000 na mga mangingisda. Sa ano yan? Pagudpod, sa Bangi, sa Pasukin. Tapos, siyempre meron ding mga plano pa, no? Yung Repower at saka yung Red Sea, REDC, na 3,888 hectares sa Mauban, Quezon. Meron pang 2,000 naman sa Real. Mga offshore yun, ha? So, eto na yung, kumbaga, agresibong tinutukoy kung ano nga ba yung itatayo at sino na. Nakaatado na yung may mga pangalan na sila eh. Hindi lang maialis na isipin. Halimbawa po, isipin ko na kung 5 million hectares, sabihin natin magkasanib, million hectares yan. Binigyan ng, doon sa 99-year Land Lease Act kasi, pati yung mga lupang nakalaan for agricultural purposes, saklo doon eh. So, and tapos, yung mga bahagi ng public domain, ng public lands na pwede nang tawaging alienable and disposable lands, pwede nang ipamahagi doon sa mga tiller occupants, mag-issue ng agricultural free patents. Pag pinagsama mo talaga yon, so matindi impact niya, lalo na sa food security. Iba pa yung environmental. Kasi pag pinagsama mo yung 5 million hectares, idagdag mo yung 1.6 million kung sabay katubigan nyo, yung 5 million hectares, eh mas malaki dun sa harvested area natin yan sa rice production. Oo. So 4.8 million hectares. So ganun kalaki. Ganun kalaki. So kaya tinapangangako ka ng clear, sustainable, climate resilient energy sources mo. Pero yung pwede niyang maging epekto naman, pangaagaw dun sa mga lupaing may malaking potential para sa produksyon ng pagkain natin ay maapektuhan at maaagaw. So yun lang. Sa ano, Kap, sa mga ekonomista, i-compute nila yan, di ba? Parang tawag yung opportunity cost. O sige, food security. O mga magsasaka, ganito ang mawawala sa food security. Pero, ganito naman ang energy na maibibigay sa atin. So, yung magsasaka, hindi naman yan makasarili eh. Isipin naman niya, ay mas maraming makikinabang, mas matagal, energy na renewable. So, i-compute natin, dapat merong compensation ba yan, mitigation o ano. Pero wala namang ganun nangyayari. Kung may direktang benepisyo, yung komunidad, yung host communities. Tsaka, may nangyari bang kinausap muna yung host communities para makapag-compute tayo? Walang ganun. Kadalasan yun nakabuntot lang yung quote-unquote tinatawag nilang public consultation. Oo. Sa mga ganyang proyekto. Minsan dadaan lang dun sa kapitan eh. Hindi naman ganun yung project dapat, di ba? Hindi naman dapat ganun. Sa isang halimbawa dito nakausap natin, Caps, yung sa sa KMP sa Bicol. Sa Bicol, bukod dun sa mga nag-e-exist na nilang mga solar, etc., nagsisimula ang construction o ang mga pag-encroach ng San Miguel Bay offshore wind
Sa gitna ito, ang San Miguel Bay ay nasa gitna ng Camarines Sur at Camarines Norte. Bahagi ng Sipocot, Cabusao, Tinambak at saka Mercedes. Tumataginting na 23,307 hectares. Ito ay computation pa lang, hindi nung offshore kasi ito hindi nung dagat nung maapektuhan na lupa. So, diretso kasi ang San Miguel Bay ay diretso sa Philippine Sea. Diretso yan sa Pacific Ocean. So, mayamang fishing grounds yan ng mga small-scale fishers. Kaya nga ang matinding epekto talaga niyang pangangamkam ng lupa. Ibig sabihin kahulugan niya talaga. Kahit itago nila, ano yan land grabbing kung sa kalupaan natin. Resource grab, pangangamkam ng mga karagatan na potensyal at kinabubuhay ng ating mga maliliit na mga mangingisda. Pwede nilang sabihin hindi, doon naman namin itatayo sa hindi na kayang abutin ng di ba? Yung malalim na, lampas na sa 7 fathoms. Ganun ang palalabasin nila yan Kaya hindi na kayang abutin ng mga karaniwang kasangkapan o gamit sa palakaya ng mga mangingisda. Pero hindi yun ang usapin So, kaya kumbaga, eto sa onshore, yung may windmills yan, meron kang offshore, windmills doon, o pang proyekto. So, saan ang lugar ng mangingisda ngayon doon at mga komunidad nila? Nakaipit. Malaya pa yung isda. Kasi yung isda, makakapunta yon sa mas malayo Kung makakapunta siya, Caps. Kasi ang balita ko, sa sobrang ingay ng turbina, ang isda, ang komunikasyon niya, nasa nasa sound mahihilo na rin yan. Di-disorient. Hindi na niya alam kung nasaan siya. Ngayon, ang mas lungkot dito sa San Miguel Bay, sa kanluran, nung nabanggit kong 2 probinsya, nandun yung Lamon Bay, di ba? Ang Lamon Bay ay bahagi ng Tayabas Bay. Target yan, nabanggit natin kanina, sa offshore wind. So yun, tama ka. Meron dito sa San Miguel Bay, meron din sa Lamon Bay. Hilong-hilo na rin talaga. Hindi lang alamunin sila ron, yung mga maliit mga isda natin. Pati yung isda. Pati yung isda. Hindi na malaman. Di ba siya? Sound waves yung communication nila. Hilong-talilong yun. Sabihin sa isda, choppy ka, choppy. Choppy. So, yun yung itsura ng offshore. Medyo, kahit nga yung mga nakakausap natin, sila mismo, yung surveillance pa lang ng lugar, naiingayan na sila At meron na talagang disruption sa kanilang kampanya. Yung habitat ng mga isda. Yung habitat, masisira. Masisira. Iba pa yung mga dyan. Ang isang kaso natin, Caps, mapunta naman tayo sa ibang yung sa Negros. Hacienda Asia Plantations Incorporated, na ang kanyang acronym ay HAPI. Uy, happy Oo, pero malungkot yung nangyari, Caps, kasi ito, ang HAPI ay Consunji Group, majority owned by the Aranetas. May palm oil plantation sila sa Candoni, Negros Occidental. Ang saklaw ay 6,652 hectares. Laki halos sa Hacienda Lucita yan. Ay, oo. Ganyan yan. Sumaklaw sa 10 barangay. Ganyan ang saklaw niya, 6,532 hectares ang Hacienda Lucita. Ito, 6,652 hectares. Another Hacienda Lucita, yan? Malaki pa. Mas malaki pa. Monocrop din, palm oil. Monocrop. Ngayon, sa kaalaman ng lahat, ang palm oil ay nako-convert sa fatty acids methyl ester at maihahalo yan sa diesel. So, biodiesel na pinagmumukhang malinis din, Ang problema dito, wala itong environmental compliance certificate. Wala rin siya ng free, prior, and informed consent dahil may mga katutubo po dyan, ang mga maghahat at Bukidnon. So, yan. Consunji Group yan. Pero patuloy pa ba yan? Kahit walang mga kinakailangang yung mga required documents o required? Opo. Ang sabi nga yung kasi medyo bulubundukin yung Candoni, paikot nila tinanim yung yung palm oil Talaga. Yung puno na yon. Hiring na daw ang HAPI na pinamagatang SAD. Tapos marami pa, Kap. Central Luzon, nandyan din yung nabanggit na natin kanina.
Nandyan yung Department of Energy partnership sa Tarlac Solar Power Plant Project. Petrosolar yan ng mga Yuchenko. Nakatungtong yan sa 500 hectares na lupa na meron ng Notice of Land Reform Coverage. O nasa loob yan ng 500 hectares na kinovered ng conversion order issued ni former Secretary Garilao noong August 1996. Hindi, oo. Tapos, nung ako yung nasa Department of Agrarian Reform, so may petition yung Almalal na siya magnawang bukid sa Sendalisita to revoke yung conversion order na yon covering 500 hectares. So nagkaroon ng ocular inspection, yung Dardo nakita na ang meron lang development ay yung 115 hectares, pero yung 200 hectares ng Visita Realty Corporation at saka actually pinambayad yun eh. Dasyon Empago Eka, yung 184 hectares ng RCBC. Di ba RCBC, Yuchenko yan? Oo, Yuchenko. Yan. Ay walang development. Kaya nag-issue ako noon as DAR Secretary ng partial revocation ng conversion order. So, ang nangyari, nang wala na ako sa DAR, umakyat sila sa Office of the President, parang nag-reissue o ginamit nila uli yung conversion order. 100. Sabi, 100 ay ginamit na sa solar power. Out of 184 yan, hectares. So, ano nangyari dun sa 500 hectares na naka-NOC? Dapat yan, dahil may pending petition for revocation, dapat may doon. Dapat mag-issue ng cease and desist order para walang earth-moving operation. Madali na yun. Sabi, RCBC pala yun. Natayuan niya na. Meron na kasi siyang sariling Petrosolar. Yun yung project niya. At PPP yun, Public-Private Partnership with the Department of Energy. Ngayon, eto naman si Aboitiz, SP New Energy Corporation ay may 4,000 hectares sa Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, nabanggit natin kanina. Sa Saklaw na yan, mahigit 2,000 hectares ang aprobado na para sa land use conversion. Yung 4,000 hectares, kalahati naman yan ng Hacienda Loob sa Nasugbo, Batangas. Kasi yun, 8,650 ganun ba? hectares yun eh. Yung tinarget ng panahon ni Ramos, na President Ramos ng Phil Estate Development Corporation, natatayuan ng ecotourism project. Napatigil yun dahil lumaban yung magkasaka. Natayo nila yung alyansa nila na ugnayan ng mamamayan laban sa panguwasak ng Hacienda Loob, napatigil yung project. No? So, pero 8,650 hectares yun. So, ibig sabihin, yung laki na yan, na binabanggit mo, ay halos kalahati ng Hacienda Loob naman. Okay. Grabe, no? So, madali lang naman nilang itulak. Sila ay real estate companies. Siyempre, punong-puno rin ng kaso ng land grabbing yung mga katutubo. Eto, sila naman ang nauna dyan. Mega dams, geothermal, yung biofuel plantations, katulad ng nararanasan ngayon sa Candoni, ng Happy, at tapos mga solar farms na inuna sa mga bundok tinayo. Katutubo talaga, no, yung napapalayas o naagawan ng kanilang lupaing ninuno o yung ancestral domains. Sa mga mangingisda naman, Caps, apektado sila hindi lang ng mga nakalutang na solar farms sa usapin ng access sa rekurso, kundi mismo doon sa pagpatay, sabi mo nga kanina, ng aquatic life at pagliit ng huli, no? At doon natin nakikita na kung profit motivated talaga yung renewable energy project, wala talagang pakundangan doon sa pag-aagaw ng rekurso. So yun yung una nating mahalagang pag-usapan pagka pinag-usapan natin ng renewable energy. Yung pangalawa, Caps, yung environment. Nabanggit mo na kanina, nagsimula ka na dun sa, paano naman to magiging renewable kung sira naman na yung environment, di ba? Pwede sabihin nila, sira man, nandiyan pa naman. Nandyan pa naman. Oo, pero sira lang. Ay, hilap, no? Parang yung electric fan ko sa bahay Hindi, mahirap itapon. Nandyan pa no? Nandyan pa. Kikita mo pa yung blades. Kasi wala nang pupuntahan yan So anyway, ang nangyayari, sa halip na mag-transition talaga tayo,
sa malinis at sustainableng energy at matigil na talaga yung pang-aabuso sa kalikasan, lalo lang din nasisira yung kalikasan. So may ganun tayong general impact, no? Kasi nga nabanggit natin kapag profit motivated yung paglinang o yung pag-harness ng mga rekurso, nagiging aggressive siya. So wala siyang pakundangan, so lalo lang nagkaka-envi damage yung nangyayari. At lalong counterproductive yung paglinang. Ngayon sasabihin na naman nila, ayan na naman kayo, kumokontra kayo sa progreso eh. Puro kayo kontra eh. Samantalang lahat naman ay meron talagang, kumbaga ay, anong tawag mo doon, cost benefit yan eh. 'Di ba? Na may cost talaga ang mga development projects, pero ano nyo naman, kung positibo naman ang benefits at mas malaki, bakit hindi nyo pagbigyan, 'di ba? Ang punto lang naman natin eh, renewable sana siya. Pero halimbawa, yung mga dams, ano nangyari sa natin, karanasan natin sa mega dams? Eh, 'di ba? Kaya sabi natin, peking renewable 'yan. Yung pseudo, sabi natin, pseudo renewable ang water hydropower kasi wala, nagkaroon lang ng siltation yung mga river systems. Tsaka naglubog ka muna ng komunidad o isang malaking bayan, ganyan. Pati yung mga anumang mga rekurso diyan, yung mga biodiversidad na ano yan eh. Yung dating yung isda na malayang lumangoy hanggang pababa dun sa kailugan mula doon sa mataas na bahagi. Tapos babalik yun eh. Wala na yun. Wala na exercise yung isda doon. yung isda talagang ganun yan eh. Lumulus-lus. Tapos sumusuba. Ang tawag Hindi niya dyan. kasi ano siya, Paano pa downstream. makakasuba may Mahina siya. may gate na yung dam. Nakita ko yung tao sumasalubong. Lulundagan mo yun mahigit 100 metro yun. Di ba? Kawawa. Pang Olympics yun pagka ano. Kawawa naman. Swimming na, nag-pole vault pa. Yung natural na habitat nila, yung natural na paglalangoy-langoy nila, malaya sila eh. Yung isda kasi talagang lumulus-lus yun. Tawag lang, bumupunta sa mababang lugar. Ilog man yan. O, ano. Tapos bumabalik yan. Bakit kaya siya bumabalik? So, ibig sabihin, hinarang mo, hindi na siya makababa, hindi na rin siya makakyat. Pabalik. Kawawa naman ang mga isda. Kawawa yung isda. Pero alam mo, sa Central Luzon, shrimp eh, yung nakawawa eh. Nilagay na lang sila sa farm. Mababa lumundag yun. Pumitik yung sugpo. Nalulunod ba yun yung shrimp? Ha? Nalulunod. Wala pa akong nabalitaan. Nalunod na. Kawawa. Na sugpo o hipon. Wala pa. Wala na kasi nilagyan na lang sila ng farm. Farm, kinulong na. Kinulong eh. Oo, tas kain na lang kayo ng mga feeds, ganyan. So, hindi lang siya parang nakasira sa kalikasan. Nakasira sa habitat. Sa habitat talaga sira. At saka sa exercise ng mga isda. Di ba, ang lakas ng isda nasa pagkiwal eh. Oo. Yun yung Saan matinik? Saan matinik ang isda? Sa paglangoy. Sa paglangoy matinik. Okay. Hindi doon sa tinik niya. Hindi talaga. Di ba pag ano yung puwersa niya sa nasa baywang yan eh. Nasa hindi mo na pinalagoy yun. Pati yun, wala. Actually, yun nga sa swimmer, sa bewang mo daw kukunin yun. Ay naku, napapalayo tayo. Yung geothermal caps, geothermal, pag natapyas kasi dahil aggressive yung geothermal development sa atin. Kasi yung mga bundok Tinatapyas. Kasi titingnan yung source niyan eh. Oo, pero kasi aggressive yun. Dapat medyo, at saka invasive. Medyo dapat dahan-dahan. Kasi pag binigla mo ring tapyas yung bundok, lalamig yun. Lalamig, mawawala yung init. Mawawala yung init. So, hindi siya talaga ganun. Pinukulong na yan eh. Yung isang pag-aaral nga nung ako, siguro, mga bata-bata, yung apo, nabawasan talaga yung biodiversity niya dahil sa geothermal natin. So, nakakabawas din ng saring buhay yon. At sa pagmamadali, mabilis din lumabig nga yung init sa loob ng earth. Babawasan na yun. Yun. Biomass, ganun din. At magbabiomass ka, sasabihin mo, sustainable energy. Mismo nga yung agriculture mo, hindi sustainable. Chemicals siya, di ba? So, paano ka makakasiguro na yung biomass production mo ay
hindi gagawin ding chemical and Oo. water-induced. Di ba yung matakaw sa ano eh, matakaw sa tubig yung mga biofuels na Yung dumi ng Gusto ko lang. baboy, naiinit nung dumi, yun Mm. ano din ng biomass yun eh. Oo. Puproduce din ng biomass doon. Oo. Oh, ngayon. So, dapat marami tayong naalaga na baboy. Hindi, nag-ASF eh. African fever. Kaya Oo. medyo ano eh, Nagkaling, pinatay. yung repopulation, nagproblema din eh. So, Agaw rekurso ang biomass sa pagkain eh. ah, Tsaka sa patubig. So, dapat mas maaral siya ng mahusay. Kung hindi mo rin lang naman naayos yung agrikultura mo, huwag mong pasukin ng biomass as renewable mas energy. magandang ano pa, hindi mo pagpapag-ariin yung layuan. Mga komunidad, sa Oo. community, pwedeng mag-produce sila ng biomass. Oo. Meron. Kahit naman micro, hydro, kaya Micro. naman eh sa community. Mga ganun dapat ang ano. Parang yun talaga ang Pero kung gagawin mo, imbitahan mo yung gaganyakin mo yung dayuhang mamunan, malalaki ang punan, hindi mag-i-invest sa isang komunidad yun, di ba? Hindi. Tapos, wala ka pa rin programa doon, ang gobyerno. Yun lang. Sa land preps naman ng solar farm, ang nakikita ngayon ng mga environmental activists, yung soil erosion. Matindi yung ano niya. Oo. Tapos yung palang mga makina, pag matagal nakadiin sa lupa, yung mga panels, nagdudulot din yan talaga ng pagguho. Tapos, nasisira yung lupa, dumadami yung sediments, ang mga bato-bato sa ilog at sapa. Tapos eventually, nagdudulot din ng pagbaha. Tsaka yung makinang malaki, i-ano mo sa isang agricultural lands, pati mga microorganisms na aaray, pitpiting ka pa naman ng mabigat na makinarya, na traktora, na malaki o heavy equipment. Talagang Soil health nga, Yung yung soil sinasabi, health, yung nutrients mismo nun, tama kayo, may buhay din may yun eh. buhay yun, mga micro, ano yun eh. Naipit sila, compact na sila. Dahil maliliit kami, hindi kami makalaban, kaya ginaganyan niya kami. Yung bulate, no? Wala na yun, no? So, may nakalutang sa tubig na solar. Floating, yung tawag. Oo, ngayon, parang dito sa lawa ng Laguna, sinabi ng fisher folk organizations, no, na wala kaming access. Pero actually, ang sinabi rin 2,000 nila, hectares yata yan eh. Opo, malaki-laki rin. Okay. Ang sabi rin nila, yung pag tinakpan mo ng panel, yung tubig, hindi na tatagos yung araw. Magkakaroon din ng pagbabago doon sa aquatic life doon. Oxygen ng tubig, maapektuhan niya. Diba, no? Doon nabubuhay na may isda. Pag wala oxygen yung paano bubuhay yung isda? Bakit hindi naiisip ng tao yun, no? Pag ano lang. Pwedeng hindi nag-iisip yung mga may Yung mga may may profit motives. Motibo sa profit. So, yun. Yung pagbabago sa ecosystem, yung pag-clearing, pag-alis ng mga puno, nauuwi yan sa pagkawala ng biodiversity, pagkabulabog ng habitat, at saka ng species, at saka pagkabulabog ng tao, no? Kasama doon sa buong habitat na yan. At saka soil erosion. Yes, magpapalala lang yan yung pagkaalis ng mga puno mismo sa climate change na ginagawa nilang dahilan kung bakit tayo nagre-renewable energy. May ilang ulat nga na nawalan ng flora and fauna species, native plants, mga kalidad ng tubig inumin, tapos watershed, kagubatan, at yun, nabanggit nyo nga, yung soil health mismo, soil nutrients, mawawala na yan. Yung land use conversion, magli-lead yan sa soil erosion and soil nutrients. So may pagkasira din ng ganda ng tanawin. Ngayon baka sabihin nyo masyadong mababaw naman na dahilan yon. Ang ganda ng tanawin po ay bahagi ng kultura ng pamayanan ng mga communities, no? So at bahagi yan ng kultura rin ng mga katutubo. May mga tanawin din na nire-regard nila na hindi lang ito kagandahan kundi ito ay sagrado. So yun ay nasisira rin. Yung offshore, yun yung paborito ng Marcos administration. Yung nabanggit ko kanina, Caps, may bulabog talaga yan. May bulabog yan, wawasak yan, papatay yan sa marine life. Bukod sa, ihuhukay ito sa gitna ng karagatan. So,
Maingay yon yung pag-bore ng wind turbine sa gitna. Akala ng iba habang binobore lang, habang binubutas lang. Hindi, syempre pag umandar na yung ano niya, yung turbine niya, maingay pa din yon. Ngayon, sabi ng mga eksperto, may mitigation naman yan. May pagpapatahimik naman dyan. So, hindi pa natin yun naaaral. Naisip ko lang siguro baka merong ilalagay sa tenga ng mga isda para sila na lang ang mag-adjust. Pero, yun yung mga hindi na natin non-renewable, no? Irreplaceable na mga epekto sa ating Hindi mo na maibabalik. hindi na siya may Papalitan. babalik. Yes. Gusto kong banggitin, last na lang, sa Envy, yung San Miguel Bay, sa kaso ng Bicol, na sinasabi nila ngayon pa lang, wala pang construction, pero meron ng siltation, meron ng soil erosion, bumabaw na yung dagat, may epekto ito sa buhay at karagatan, no? Tapos, gusto rin nating ipaliwanag na yung offshore, Caps, akala mo nandun na, di wala nang pakialam sa atin. Paano yung nalinang niyang energy? Kailangan ng station, di ba? Oo. Lalagay mo yun sa onshore. So, may bayan din. Baybayin din. So, yung itong si San Miguel Yung Bay, pag-iimbakan mo ng mga na de-generate. oo, yun, yung planta, actually planta. tawag nila station, pero plants talaga to. Mangangailangan to ng ekta-ektarya. Sa San Miguel Bay ay maapektuhan ang substations and transmission lines nila ay nilalagay na nila sa Calabanga, sa Bombon, sa Magaro, sa Milaor, at sa Naga City. Grabe. Wala bang suporta doon? Protesta sa Naga City? Grabing disruptions ito sa buhay at kabuhayan. 6,000 hectares, ang sabi ng ating mga na interview, no, ng mga magsasaka, yun ang sakop ng station pa lang. So, disruption siya. Again, balik tayo dun sa sinasabi nyo, Caps. Number 1 sa usapin ay resource grabs. Eto, dinadaan pa lang yung mga lines. Hindi pa tinatayo yung turbina sa dagat. Disrupted na yung ating mga. So yun yung ating pangalawang mahalagang usapin. Dapat nating pag-usapan yung epekto niya sa ating environment. Yung environmental damage niya ay, sabi nyo nga, andyan pa rin yan, pero sira na, hindi na rin natin yan maibabalik. Ganun. So, yon, Caps. Irreplaceable. Irreplaceable yan. Ang punto lang, dahil yan ay profit motivated. So, ngayon, Sino ba ang mga ayan na yung nakikinabang dyan? next usapin, who? The who? Sino ba kasi ang nakikinabang? Bakit ganun yung patakaran? So, yun, nung mga nabanggit na natin yung mga companies kanina sa lokal, mga lokal din naman ang nagtutukoy sa kanila hindi naman nila tinatago ito na ito yung mga kumpanya. So, halimbawa sa lokal, sino ba ang mga nakita natin kanina? Emterra, Caps. Meralco yan Lopez. Tapos yung solar power. New Energy Corporation. Yes. Sino naman yan? Aboitiz yan. So, asin. Asin? Asin? Uy, asin. Ano yun Hindi lang yun energy. Okay. Ano yun? Ayala Corporation ASEN. Energy. Gusto na natin, yan, Ayala yan. Yung Energy Development Corporation. Mga Lopez, 31st Gen. Yes. Ang sa Lopez, nakilala natin sila, distributor lang, di ba? Pero, nasa generation din sila. So, sila yung first gen, First Philippine Holdings, at sila yung Burgos Wind. At ang gusto ko lang sabihin dito, alam ko sa batas, Caps, bawal yung ikaw na nga yung generator, ikaw pa yung distributor Di ba may ganun? Anti-monopoly na sa utilities. Nakalusot sa PCC yan. Nakalusot. Matagal na yung first gen Philippine Fossil fuels Competition pa lang. Commission. Yung Petro Green, Yuchenko, sabi nyo nga. Interlock Solar Power. Yes. Yung Trans-Asia Renewable Energy, FINMA yan.
Real estate corporation yan. Tapos, siyempre, Aboitiz din ay nasa Negros Solar Farms. Yon. May mga foreign partners pa rin pala sila, ano? Meron. Halimbawa, Renova sa Japan, partner ito ng Basic Energy Corporation Yes. at RDG, Wind Energy Corporation. Yes. Ito, ano to, yung partner ng Emtera. Ano to? Si Actis, UK yan. UK. Yung Mainstream Renewable Power, Europe. Yan yung Santa Ana, Cagayan yan. Onshore yan. yan. Marubeni sa Japan, As siyempre. usual, yes. Partner ng Power, Pilipinas Offshore, Wind Energy, Ano Resource. nga ang power? Aboitiz din ba ang power? Anyway, sige. Dali namang alamin. United Arab pa, no? Emirates, Masdar, Solar, Wind, and Battery. Yes. New Asia Holdings, Inc. Yan. Yan ang sister company, US yan, Ang happy. ng Happy. Ang New Asia Holdings ay tinawag na NAD. O, di ba? Mantik na maging SAD. Sister company yan ng Happy, 40% shares yan sa Asian Fuels Energy. Cash yun. Matindi. Itong Singapore naman, partner ng Calabanga. Sa Calabanga. Ano to? Next North, Total Energies. France yan. So, Partner ng San. ito, Mitsubishi ulit. Japan partner ng Basta Marubeni, Mitsubishi sa infrastructure, papasok at papasok yan. yung developer sa Guimaras, ano? German pala ito. Yes, pero hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng WPD. Di ba? At eto, ang pinaka-agresibo para sa offshore wind. Hindi lang sa Bicol, kundi yung nabanggit na natin, yung Buha Wind sa north, ang Copenhagen Energy. So yan, ano na yan, kilalang-kilala na yan sa komunidad. Na yan ang dayuhan na pinaka-agresibo para sa offshore. Ano na lang ang papel ng Marcos Jr. Administration? Yun na nga, di ba? Dayuhan. Tapos malalaking oligarko. Sila na, no? Siyempre, dapat may gobyerno na magpapaubaya. Yun ang papel ng Marcos government. At yun yung sinabi natin kanina. Kaya siya agresibong pumasok sa renewable energy. Ganon. Yung sabi mo nga, yung pagbibigay ng 100% foreign ownership, ano? Sa solar, wind, ocean. Kasi sinasabi nilang katwiran dyan, hindi naman extractive. No? Oo. Pero siyempre, hindi maialis na yung ating mga patrimonial assets, yung usapin ng pambansang soberanya, usapin niya ng pambansang patrimonya, no? Mga pangunahing usapin yan na sentral na usapin para sa mamamayang Pilipino, no? Mukhang sa Marcos Jr. administration, hindi sentral na usapin yan eh. No? Hindi. Basta may papasok na dayuhan puhunan o mamumuhunan. So, kasi sa Constitution, national patrimony kapag may usapin daw ng in-extract. So yung geothermal at saka yung hydropower, national patrimony yun. Pero yung solar daw, yung wind, yung ocean, hindi kasama sa definition ng extraction. Kaya hindi siya unconstitutional na bigyan ng 100% foreign ownership. Kaya nung kami nagtataka, bakit hindi dumaan sa Kongreso, sa Senado, para i-declare na pwede. Tanggal yung constitutional limit ng 60-40. Bakit hindi dumaan? Tapos meron palang nagkutkot na mga lawyers para sabihin lang na hindi, solar, wind, ocean, hindi yan extractive. So nakapasa. 100 foreign ownership just by DOE declaration. Tapos sa bahagi ng national government, nabanggit mo kanina, Caps, nagpasa na. Pirmahan na natin yung 99-year lease. Land lease act. So pinasok na nila yan. Long-term land lease act. Pwedeng mag-joint venture para sa land holding. So, ang ganitong itsura, gusto mo ng solar na 3,000 hectares. Ganon kaagad, ano? Oo. Sige, i-joint venture kita sa Ganito. lokal. Oo. Pero yung buong proyekto, 100% sa dayuhan. Sa'yo yan. Ganon. Di ganon din sa offshore. Ang sa offshore naman,
right of use. Service contracts ang binibigay. Or yung may tinatawag silang seabed use rights. Yung mismong seabed na, ito yung ano mo. So yung Department of Energy, nagbigay na siya 92 contracts para sa offshore. Dahil na. Service contracts. Naka-issue na siya. Ganun siya ka-aggressive. Ngayon, Caps, ang napag-alaman lang natin kailan na meron pala silang Marine Spatial Planning. Department of Energy at saka DENR, Department of Environment. Ano yung ibig sabihin nun? Na-survey nila ang buong marine waters natin para alamin yung go and no-go zones. Ano yung go and no-go zone? Go ka, mag-offshore ka. No-go, di pwede. Di ganon. Di sabi na ngayon itong mga developers, pahingi kami ng kopya. Para hindi kami makasira, di ba? O para hindi kami makasakit. Tao man o isda. Hindi nilalabas. Wala pang issuance. Wala pang release. Kahit tayo ay, Tinatago. yun ang hindi natin. Walang public disclosure. Walang public disclosure. Labag na naman yun, di ba? Yes. Ito ba merong freedom of information? Tsaka paano kung ito pa lang si Copenhagen, no? Kunyari lang, ay nasa no-go zone. Hindi natin alam. Kasi hindi natin alam na may ganong zone, eh. So siya, alam niya, pero sige lang. Mga ganon. So yun yung nakita natin doon sa foreign ownership, bukod sa binanggit yung 99-year lease. Na may green lane, di ba? Green lane, oo. Na parang, sige, pabilisin natin ang pagpasok ng dayuhan sa mga patrimonial assets. Total ay sila naman talaga yung kailangan natin para ma-develop yung project. Yun. So yun yung isang papel ng ating Marcos administration sa renewable is to allow 100% foreign ownership, i-facilitate yan, mabilisan, alisin lahat ng mga encumbrances, whether ay i-questionin mo, oo, lahat, right of way ang ano niya eh. Yun, tinatanong mo ako kanina, anong papel niya? Tagahawi. Tigahawi. Oo, di ba? Tagahawi, hawi. Hawi. Di mo alam yan, no? Yung sa concert, pagpapasok na yung rockstar, siya yung tagahawi. Oo. Hindi siya yung tagatugtog. Tagahawi lang siya. So, yun, yung isa yun. Actually, Caps, maganda ring aralin natin yung renewable energy. Oo, ito kailangan Renewable Energy Act of 2008. Pagsusuri dito. Oo. Kasi lumalabas, siya market-oriented. Yung ganun lang. Yung pagbili ng Market, renewable oriented. energy, may nagtatakda na ng kanyang presyo. Market and profit oriented, pwedeng ano. Oo. Tapos yung presyo na yon, siyempre ang nakaka-afford nun yung business din, hindi naman yung households. Tapos ang bentahan ng renewable energy, nasa din, may trading platform din yan. May certificate din, dapat maiksi yung 12 years na yan yung bibili ka talaga sa ganyang presyo. Tapos, siyempre, sobrang mahal yan para sa maliliit na consumers. So, dito ba lang... Feed-in tariff, ano? yung feed-in tariff na sinasabi nila, yan yung magbibigay sa atin ng presyohan na nilang magka-negosyo. Negosyo, pabrika, at yung renewable energy supplier. Pero tayo, household, hirap na hirap kasi yun pa rin ang presyo sa atin eh. In fact, mas mataas pa nga eh. Mataas pa. Eventually, kesa sa fossil fuels, malamang, no? Kasi babawiin nila yung technology. Babawiin nila eh. Oo. Kaya, pwedeng sa una, sasabihin nila, mas mababa ito kumpara dun sa cost natin kung ang gamit ay fossil fuel. Pero malaunan, tataas at tataas din yan. Tataas, oo. Kasi parang inuna yung mahal. Mahal kasi talaga yung magtayo. Inuna yun, uunahin nila yung tubo kaagad. Hindi mo naman hihintayin na magkakalawang yung turbina sa dagat eh. Kunin mo agad yung ano. Maski pa, renewable yung energy na binibigay sa'yo. So may ganun. Dahil pinagtubuan.
'Di ba gano'n naman din yung sa mga ano natin. Sa mga cellular sites, gano'n naman yun. Hindi mo naman kailangan bayaran yung mga ano mo, komunikasyon mo. Habang sa isang banda, ang dami-dami namang incentives yan ano, na tinatamasa at Binigay ng tatamasahin. Marcos government, yes. Yes, para maengganyo talaga. Yung income tax holiday para sa 7 taon, Grabe 'no? duty-free importation, special realty tax rates sa makinarya, Nandyan tax lahat. exemptions ng carbon credits. Sa madaling sabi, lalong ini-incentivize yung foreign ownership at yung domination ng mga dayuhan, no? Dito sa energy sector Yes. ng bansa. Habang yung may mga maliliit ding players, Kaps, sa solar. At itong mga maliliit na players, mahal ito ng mga komunidad kasi talagang kinokonsidera kung ano yung konsumo, ano yung saan itatayo, ganun. Wala naman silang ganung incentives eh. In fact, sila ay napipilitang pumasok dun sa malaking palengke ng renewable energy. Tapos siguro, ang tanong pa natin, anong kapakinabangan ng LGU dito, ng local Ayun government? nga, ang magiging kapakinabangan Di ba dapat nila. pag ganyan, Kaps, kahit hindi sinasabing, hindi naman to patrimonial assets eh. Babayad ka ng royalties sa government. Kasi lupa at coastal ano rin niya yun eh. So ang sabi ng LGU, sige, ng Renewable Energy Act of 2008, sige, bibigay natin yung 80% bilang subsidy sa electricity consumption ng community. Pero dahil inaral natin yung act, may tinatawag siyang net metering na kung sumobra na yung generation natin ng renewable energy, kunyari sa bahay, may choice ka kung ibibigay mo, balik mo sa grid yun sa Meralco, di ba? O pwede mong gamitin, bumili ka ng baterya, ilagay mo sa baterya. Yung net metering, sobrang binabarat din at pinatatagal ng Meralco yung pagbayad naman sa'yo sa energy na binigay mo sa kanya. So ngayon, kung gano'n ang kalakaran na net metering, paano natin masisiguro na yung gobyerno na nagpaubaya na, sasagutin niya yung 80% daw subsidy sa electric consumption natin once the facility is installed. So medyo 80%? duda na tayo doon. Ngayon, eto, ang balita ko, Kaps, hindi naman talaga magtatagumpay ang renewable energy project program ng gobyerno. Pero sa kalaunan, kahit man lang daw lahat ng local government offices ay maging fully energized ng renewable energy. Okay din naman yun, di ba, Kaps? Okay din naman yun. Ako, okay ako doon. Yung halimbawa sa ospital, no? Nakita niyo ba yung nagpaanak sa labas dito sa Cebu? Hospital, Dahil, okay lang yun. yun. Pero still, ang tulak ay obsession pa rin naman talaga ng Marcos government at ng World Bank, sa tulak ng World Bank, ang offshore. Meron tayong loan na $800 million from the World Bank. Ito, pinautang tayo sa tinatawag niyang First Energy Transition and Climate Resilience Development Policy Loan. So pinautang ka, dadagdagan pa raw niya ng $337 billion sa 2040. Ano ang mga kapalit? Mag-offshore ka, so mas mahal yun, ibig sabihin foreign investment yan. Babaan mo yung barriers mo sa private sector, so pagbubukas pa, nabanggit nyo na yung mga incentives. Tapos may mga market reforms. So yan yung bilihan ng renewable energy sa palengke. Akitin ng dayuhang pamumuhunan. Tapos eto, Kaps, yung nagkaroon na kayo dito ng statement, yung sa green lanes ay gawing mas mabilis pa para ipakita saan yung ruta para sa mga renewables. So yun, pagpapabilis, ito renewable energy ako, sige mabilis na, pasok. Yun yung isang nakikita natin. Tapos syempre, nabanggit natin yung Marine Spatial Planning. World Bank, yun, funded na pag-aaral. So, nakikita mo ba, Kaps, nag-unfold yung plot ng renewable energy. Yung script niya, unti-unti nating. Para sa akin, kahit bali-baligtarin mo yan,
hindi nagsimula sa doon sa intensyon, plano at programa para sa sariling pag-unlad. Yung ating pagpapaunlad ng sektor na agrikultura, yung pamayanan natin sa kanayunan, di ba? Yung tunay na programa para sa pagpapaunlad ng yung Agriculture and Rural Development Program. Yung tunay na programa para sa pambansang industrialisasyon. Iba dapat yan ang At tapos diyan ka ngayon babalangkas ng isang programa o plano na energy naman Na sustainable. na sustainable talaga. Sabihin mo mang climate resilient yan. Yan dapat ang paglilingkuran. So ganon. Yan, yan parang ang direksyon yan, talagang yun, pag-iinganyo nga ng dayuhang puhunan para sa dayuhang tubo, ganon, negosyo. So ganon profit-oriented ito, kaya hindi makikinabang yung nakararaming mamamayan dyan sa ganyang programa at direksyon. At sentral dun sa programang yan ng tunay na pagpapaunlad ng ating agrikultura at pamayanan sa kanayunan, rural development at pambansang industrialisasyon. Siyempre, mahalaga yung tunay na reforma sa lupa. Na yung malalawak na lupain, kaysa ipailalim mo dyan sa 99-year long-term land lease at saka dyan sa mga energy projects na yan, kung ano-anong mga proyekto, renewable energy projects, pamahagi mo yung pangunahing rekurso, pangunahing kagamitan sa produksyon. Siyempre, ang layunin naman diyan para lumikha pangunahing pangkonsumo ng mamamayan. Yung seguridad sa pagkain, di ba? At linangin yung mga ating mga rekursong mineral para sa pangailangan ng pambansang industrialisasyon. So, dapat ganon. At dapat nasa sentro yan yung gobyerno. At siyempre, yung mamamayan. So, yan ang wala dyan sa na yan Wala. Sa plano na yan no? Ibig sabihin, Caps, hindi tayo magta-transition, di ba? Hindi, walang transition. Transition. Kasi parang dinagdagan lang naman niya yung energy on top of fossil fuels. Ginamit din niya yung same pattern ng imperialist plunder. At yung sinasabi niyo nga, hindi naman nakatungtong yan sa kagalingan ng lahat. Totoo yun. Kasi yung mga malalaking lokal na negosyante, negosyo, mga dayuhang monopolyo kapitalista, wala sa interest nila yung talagang umunlad ang ekonomiya ng ating bansa. Maging tunay na industrialisadong bansa tayo. So, wala sa interest nila yun. So, kaya sa isang banda, dyan lumulugar ngayon, yung asahan natin sa gobyerno talaga. Hindi po pwesto sa gitna yung gobyerno pag sa tunay na pag-unlad. Gilid nga. Sa gilid. Sa gilid. Kaya lang, pag nasa gilid ka, kadalasan nasisipa yan yung mga pwesto sa gilid Pero kung nasa gitna ka, nasa sentro ka, ay ang suporta at pagtangkilik ng mamamayan nasa sayo. Oo. So, ganun May aangat ka bilang isang may sentrong papel. Pero pag nasa gilid ka rin, Caps, taga-protekta ka rin ng mga tubo ng mga oligarchs. Tubo ng dayuhan. Tigas sa luka ng momo. Kung may tatapon. Hindi din mumo. Kasi may corruption ding nagaganap Kaya lang mahirap imbestigahan yung offshore wind. Pero may momo namang malalaki. Hindi naman butil-butil lang yan Yung posisyon nila mismo ay mananatili kapag sinuportahan nila yung foreign investors. Yan. Yung oligarchs' profits. Yan yung mga ng renewable energy. Hindi naman tayo dapat maging sarado sa foreign investments, di ba? Pero kailangan, yung ang nagdidesisyon dyan ng gobyerno, ng mamamayan, kung saan lang sila dapat pumesto na sektor na ekonomiya. Hindi sa yung nasa sentro, nasa unahan at ang pangunahing motibasyon ay tubo, no? Caps ako dun namulat na ako sa sinabi nyo Wala pong naman. Wala, mumulat mo ako Walang selfishness. Pag makasirili ang mga magsasaka, katutubo at mangingisda. Hanggat mapakitaan sila ng pambansang industrialisasyon na pangmatagalan,
tunay na reformang agraryo, mako-compute nila kung okay Tunay ba. ng programang pampangisdaan. Yan. Sabi Oo, ng na pampangisdaan. pangisdahan, oo, Oo. at programang pang-exercise ng ating mga isda, ay masasabi nila na, oo, sige, gi-give up kami, kami yung tatabi, Oo. dahil total ay sa kapakinabangan ng nakararami. Pero hindi gano'n. Oo, Hindi gano'n ang nangyayari. Ang nangyayari, kapakinabangan pa rin ito ng mga dayuhang namumuhunan, ng mga oligarchs sa ng mga lokal, no, malalaking lokal na negosyante, na sila rin ang nagpapatakbo ng ating mga politiko. At siyempre, kapakinabangan pa rin ito ng bureaucrat capitalism sa napakalaki ring tubo at sa posisyon at saka sa kasamang komisyon. So dahil gano'n, hindi talaga katanggap-tanggap yung renewable energy Mm. program. So yun, Caps, Well said. yes, tingin ko dito na nagtatapos yung ating kwentuhan, pero hindi pa natatapos yung ating kwento. Hinihingi pa rin natin na subaybayan niyo pa rin, no, yung ating mga talakayan. At hinihingi rin natin yung comments niyo, baka meron kaming mga hindi natalakay o gusto niyong talakayin namin. So yun, Caps, I-share at i-like din naman nila, no? yung ating Yung ating itong particular tong episode tsaka yung mga nauna pa. Nitong ating Oo, Caps, podcast. nabalitaan ko yung mga tinatalakay mo doon, nagiging programa na rin no, ng ating pamahalaan. Para nakikinig, Nakikinig talaga, nakikinig sila. So, sige yun, maraming salamat. Muli ako si Rose B ng Ibon Foundation. Maraming salamat po. Ito naman si Kapeng ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, KMP.